Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1331. May tao dito. Ang Treasure Seeking Sect at ang mga koponan ng Million Treasure City ay tumingin lahat. Ang kabataang ito na nakaputing damit ay nasa ikatlong antas ng Fragmentation Realm. Siya si Yezuan. Nagpapalusot si ate sa loob. I'll give you a chance to scram. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Nasa ikatlong antas na siya ngayon ng Fragmentation Realm. Kahit na ang pagharap sa dalawang 5th level Fragmentation Realm martial artists ay isang piraso ng cake. Oo, sa kanyang paningin, dalawa lang ang martial artist ng Fragmentation Realm sa ikalimang antas. Dahil ang iba ay nasa ilalim na niya ng isa-isa. Ang kanyang mga salita ay para sa 2 taong ito. Bagamat hindi siya natatakot sa kanila, natatakot siya na ang tunog ng labanan ay makagambala kay Luoluo. Anak, nasa ikatlong antas ka pa lang ng Fragmentation Realm. How dare you speak so arrogantly? Umirap ang matipunong lalaki. Nagpatuloy ang matandang nakasuot ng itim na lalaki, lumabas ka sa formation. Ikaw ba ang nag-set up ng formation na ito? Sabi ko na nga ba, pumapasok si ate sa loob. Hindi handang sagutin ni Yezuan ang tanong na ito. Nagdilim ang mukha niya. Paano maaaring mag-trigger ang isang breakthrough ng napakalaking halaga ng Heaven and Earth Origin Energy? Ito ay malinaw na isang palatandaan na may isang bagay na malapit nang mangyari sa isang kayamanan. Anak, mas mabuting umatras ka ng mabilis, kung hindi. Kumislap ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim. Biglang napuno ng killing intent ang mga mata niya. O ano, hindi malay na tanong ni Yezuan. Or else, huwag mo akong sisihin. Bago pa matapos magsalita ang matandang nakasuot ng itim na lalaki, bigla siyang inatake ng ilang 4th level Fragmentation Realm Martial Practitioner sa likod niya. Bang! 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 4 na nakapipigil na tunog ang umalingaw at nahulog sa pandinig ng lahat. Lumingon ang lahat sa pangkat ng matipunong lalaki at nakita ang katawan ng matandang nakaitim na nakadamit na biglang nahulog mula sa langit. Ang sugat sa kanyang likod ay napakalalim na ang buto ay makikita, at ang kanyang puso ay tinusok. Isang 5th level Fragmentation Realm martial artist ang namatay ng ganoon. Anong nangyari? Nagulat ang matipunong lalaki. Ang nakaitim na matandang lalaki ay kabilang sa Treasure Seeking Sect. Ang mga tao sa likod niya ay mga disipulo din ng Treasure Seeking Sect. Ngunit bakit biglang inatake at pinatay ng mga alagad na ito ang matandang nakaitim na damit? Whoosh whoosh. Sa oras na ito, muling umihip ang hangin. Ang grupo ng mga disipulo sa likod ng matipunong lalaki ay naglunsad din ng isang palihim na pag-atake. Boom! Lumipad saglit ang matipunong lalaki. Sa kabutihang palad, pagkatapos mamatay ang nakaitim na matandang lalaki, hindi niya namamalaya na ibinuhos ang kanyang true chi upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil dito, nailigtas niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos niyang salakayin, biglang sumugod si Yezuan palabas. Binigyan niya ng 2 pagkakataon ang kanyang kalaban, ngunit hindi ito pinahalagahan ng kanyang kalaban. Pagputok ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang gintong nagniningas na dragon ang agad na bumalot sa matipunong lalaki. Gayunpaman, natipon na ng matipunong lalaki ang lahat ng kanyang true chi para gumamit ng defensive divine ability bago siya inatake, kaya hindi siya napatay sa pag-atake. Muling nilamon ng Golden Flaming Dragon ang matipunong lalaki sa ikalimang antas ng Fragmentation Realm. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nagawang harangan. Isang system notification ang tumunog. Isang 5th level Fragmentation Realm martial artist ang pinatay ni Yezuan. Pagkatapos, sumulyap si Yezuan sa Giant Tree Protection Barrier. Natakot siya na ang ingay ng labanan ay makagambala kay Luoluo, kaya hiniling niya na umalis ang dalawa. Hindi niya inaasahan na liligawan nila si kamatayan. Sa ganitong paraan, marami rin siyang nakuhang samsam. Kaagad, tinipon niya ang mga interspatial ring ng lahat. Kaunti na lang. Medyo walang magawa si Yezuan. 2 martial artist ng Fragmentation Realm sa ikalimang antas, 8 martial artist ng Fragmentation Realm sa ika-4 na antas, at higit sa 32 antas na martial artist ng Fragmentation Realm.
Ang pinagsama-samang kayamanan ng mga taong ito ay hindi sapat para makalusot siya sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Anong trahedya? Kalimutan mo na. Umiling si Yezuan at pagkatapos ay inutusan ang lahat, kayong lahat, kumalat at magpatrolya. Kung sino man ang manggahas na lumapit, direktang umatake. Oo, sabay-sabay na sabi ng mahigit 40 tao. Ang ganoong puwersa ay sapat na upang ipagtanggol laban sa dalawang martial artist sa ika-5 antas ng Fragmentation Realm. Bilang karagdagan sa Giant Tree Protection Barrier, hindi dapat magkaroon ng anumang problema ang Luoluo. Sa oras na ito, ang mutation ni Luoluo ay malapit ng magwakas. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yezuan na may kakaiba, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Walang dapat mangyari, di ba? Inaliw ni Yezuan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Si Luoluo ay nasa kalagitnaan ng isang pambihirang tagumpay. Kung siya ay biglang nag-ambala at pinananatili sa lugar ng pagtatanim, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kaya naman, kailangan niyang magtagumpay sa isang pagkakataon. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Ding! Nag-evolve na ang bloodline ng Beast God ng host. Isang system notification ang tumunog. Nag-evolve. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Nangangahulugan ito na kumpleto na ang mutation ni Luoluo. Young Master. Sa oras na ito, ipinadala ni Luoluo ang kanyang boses. Nagmamadaling bumalik si Yezuan sa Giant Tree Protection Barrier. Nakita niya na si Luoluo ay tumubo ng 3 bagong buntot. Bilang karagdagan, ang isa sa kanyang mga buntot ay naging ginto. Isang gintong buntot. Medyo nagulat si Yezuan. Noong nakaraan, si Luoluo ay tumubo lamang ng ilang ginintoang balahibo, ngunit ngayon, isa sa kanyang 9 na buntot ay naging ganap na ginintoang. Ang bloodline ng Heaven Lothing Fox sa katawan ko ay parang Golden Fox, kaya tinatansya ko na lahat sila ay magiging golden sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan ko pa ring pumunta sa pag-iisa para sa isang sandali upang pagsamahin, paliwanag ni Luoluo. Bahagyang tumango si Yezuan. Ito ay hindi isang malaking deal, at may mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na mayroon pa ring puwang si Luoluo para sa pagpapabuti. Naramdaman niya ito at nalaman na si Luoluo ay nakalusot lamang mula sa ika-3 antas ng Fragmentation Realm hanggang sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, ang mga kristal ng pananampalataya sa Universe Ring ng Luoluo ay sapat na para madaling makapasok si Luoluo sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Dahil nakalusot ka na, umalis na tayo. Matandang puno, tanggalin ang Giant Tree Protection Barrier. Sabi ni Yezuan. Okay. Tumango ang Old Tree at tinanggal ang Giant Tree Protection Barrier. Para sa mga taong pinaamo, natural na hindi sila pakakawalan ni Yezuan. Sino ang nagtanong sa mga taong ito na pukawin siya? Ang mga taong ito ay, na-recruit, ni Luoluo. Nalinang na ni Luoluo ang Ice of Charm, at ang mga epekto ng Ice of Charm at Ice of Charm ay kapwa bumuti. Hindi naging problema ang Gayuma sa mga taong ito. Kayong 8, sumunod kayo sa akin sa milyon. Treasure City. Sinabi ni Yezuan sa 8 martial artist na ito sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Oo, Guru. Tumango naman silang 8. Sa 8 tao na ito, 4 ay mula sa Million Treasure City, at ang 4 pa ay mula sa Treasure Sikang Sect. Dati, sinabi ng ika-3 clan elder ng Hu clan na ang ama ni Hu Lei, si Hu Tai, ay pumunta sa Million Treasure City, kaya ang target ni Yezuan sa pagkakataong ito ay Million Treasure City. Sa pangunguna ng mga taong ito, mas mabilis niyang mahahanap ito. Alis na. Pagkatapos, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, ang bilis ng mga taong ito ay napakabagal. Sa kanilang bilis, aabutin ng hindi bababa sa 2 araw upang magmadali pabalik sa Million Treasure City. Sa makatuwid, iniwan sila ni Yezuan sa huli at gumamit ng shadow steps para maglakbay ng mag-isa. Sa ganitong paraan, tatagal lamang ito ng mas mababa sa 1 araw. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, isang malaking pagyanig ang naganap sa lupa, at ang pinagmulan ng pagyanig ay nasa likuran niya. Dagandong, Kabanata 1332. Anong nangyayari? Nagulat si Yezuan at pinakawalan ng Old Tree, at Old Tree. Ito ay dating larangan ng digmaan.
Ang mga kayamanan ay madalas na nahukay. Ito rin kaya ngayon, gulat na sabi ni Old Tree. 1,000 taon na ang nakalilipas, mayroong isang puwersa ng Nirvana Realm dito, ngunit ito ay nawasak. Sa makatuwid, ang mga kayamanan dito ay malamang na nagkakahalaga ng maraming. Bumalik tayo at tingnan natin. Nagpasya si Yezuan, kung ang isang ikalimang yugto ng Divine Artifact ay nahukay, kung gayon ito ay magiging isang malaking pakinabang. Kapag nalamon niya ito, maaaring makalusot siya ng ilang beses. Kaagad, gumamit siya ng shadow steps at sumugod sa direksyon ng kayamanan. Sa una, mayroon lamang ilang mainit na lava, ngunit habang papalapit siya sa pinagmulan ng lindol, mas maraming geocentric flame demons ang lumitaw. Maraming beses nang nakakita si Yezuan ng flame demons. Gayunpaman, ang geocentric flame demon na ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong flame demons. Ang buong katawan nito ay ginto, at ito ay mas gwapo kaysa sa ordinaryong flame demons. Whoosh whoosh whoosh, nakatagpo si Yezuan ng isang geocentric flame demon, na direktang sumugod sa kanya. Ang bilis na ito ay hindi bababa sa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm. Nagulat si Yezuan at nagmamadaling sumalakay. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang Golden Flame Dragon ang umungal at bumangga sa Geocentric Flame Demon. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang Geocentric Flame Demon ay talagang sumisipsip ng Golden Flame Dragon. Matapos masipsap ang Golden Flame Dragon, ang katawan ng Geocentric Flame Demon ay biglang lumaki hanggang 2 metro ang taas. What the F***? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bigla niyang naalala na may fire attribute din pala ang Flame Dragon. Ito ay isang disguise na paraan upang madagdagan ang lakas ng kalaban. Kung ganoon, gagamitin niya ang katangian ng yelo. Ice and Fire Dual Dragon Sword Array. Ice Dragon Roar. Dahil ang apoy na nabuo ng All Creation's Force ay maa-absorb, maaari lamang niyang gamitin ang katangian ng yelo upang pigilan ito. Sumabog ang aura ng asol na Ice Dragon at nilamon ang Geocentric Flame Demon. Kaagad, lumiit ng isang sukat ang katawan ng Geocentric Flame Demon. Ito ay epektibo. Paano kung nasa 5th year ka ng Fragmentation Realm? Papatayin kita. Ang doppelganger ni Yezuan na may hawak ng Asher Eye Sword ay muling umatake. Samantalang ang kanyang pangunahing katawan ay gumamit ng Devil Destroying Spike na natutunan niya kay Shijiayan. Pagkatapos ng ilang round, naalis ang Geocentric Flame Demon na nag-iwan ng core. Ang mga elemental na nilalang na ito ay may mga mahinang punto sa buong katawan. Hanggat ang isang pag-atake ay damapo sa kanilang katawan, ito ay magdudulot ng pinsala. Kapag nasugatan sila, bababa ang kanilang lakas, kaya mas madali silang harapin. Matapos ang pagkamatay ng Geocentric Flame Demon na ito, mabilis siyang pumunta at pinanatili ang core of the earth bago ito lemunin. Sa kasamaang palad, ang mga benepisyo mula sa core of the earth ay baliwala sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang malaking halaga para kay Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na yugto ng fragmentation stage. Nag-prompt ang system. Ang Geocentric Flame Devil na ito ay malamang na nakahukay ng isang uri ng kayamanan mula nang lumabas ito mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, maaari tayong makatagpo ng higit pang Geocentric Flame Devil sa susunod na landas, o maging ang Geocentric Flame Devil sa ika-6 o ika-7 yugto ng Fragmentation Realm. Nag-isip si Yezuan. Malapit na siyang makapasok sa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm, at gayon din ang Old Tree. Dapat nilang protektahan ang kanilang sarili. Kaya naman, pinili ni Yezuan na magpatuloy upang makita kung anong uri ng kayamanan ang lilito. Kasabay nito, ang kaguluhan dito ay nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid na puwersa. Ang kaguluhan sa pagkakataong ito ay marahil ang pinakamalaki sa taong ito. Sa makatuwid, ang mga nakapaligid na puwersa ay nagpadala ng lahat ng mga eksperto. Inasahan na ito ni Yezuan. Kaya naman, kinailangan niyang makapasok sa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm sa lalong madaling panahon. Noon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makuha ang kayamanan. Dahil ang lupa ay nabasag na ng hindi na makilala at ang magma ay nasa lahat ng dako, wala nang maraming lugar upang mapunta.
Kaya, hindi nagamit ni Yezuan ang Shadow Step sa paglalakbay at nakakalipad lamang. Hindi nagtagal, nakatagpo niya ang pangalawang Geocentric Flame Devil. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Ungol ng Ice Dragon, Devil Destroying Spike. Ang Geocentric Flame Devil na ito ay nakakagulo sa iba, ngunit kakayanin pa rin ito ni Yezuan. Pagkatapos ng ilang round ng pag-atake, ang Geocentric Flame Devil na ito ay namatay sa isang hindi natural na kamatayan, na nag-iwan ng isang Geocentric Core. Sayang, ang mga benepisyo ng paglamon sa Geocentric Core na ito ay baliwala sa akin. Kung lalamunan ko lang ang bagay na ito, si Wei Zhenchen ay maaaring maunang makapasok sa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm habang ako ay nasa ikatlong yugto pa ng Fragmentation Realm. Walang magawang umiling si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang pumasok sa kanyang saklaw ng pangunawa. Ang ikalimang yugto ng Fragmentation Realm. Ang bagong dating ay isang binata na nakasuot ng gintong korona. Siya ay mga 30 taong gulang. Sa paghusga sa kanyang kasuotan, dapat ay mula siya sa Treasure Seeking Sect. Ang pangkat ng Treasure Seeking Sect na nakatagpo ni Yezuan kanina ay nasa ikatlo at ikaapat na yugto lamang ng Fragmentation Realm. Sa Treasure Seeking Sect, tanging ang mga nakarating na sa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm ang maaaring lumahok sa pagtatasa ng panloob na sekta. Sa madaling salita, ang mga nauna ay mga alagad sa labas ng sekta. Gayunpaman, ang binatang ito na may gintong korona ay nakasuot ng iba sa mga taong iyon noon. Marahil siya ay isang inner sect disciple ng Treasure Seeking Sect. Anak, anong nangyari dito? Ang binata na may gintong korona ay may mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha habang tinanong niya si Yezuan. Hindi ko alam. Malamig na sagot ni Yezuan. Kung hindi mo alam, magwala ka. This isn't a place where you can come. Galit na saway ng binata na may gintong korona. Sa kanyang opinyon, si Yezuan ay nasa ikatlong yugto pa lamang ng Fragmentation Realm. How dare he pumunta dito? Dapat may death wish siya. Anong sabi mo? Pinandilatan siya ni Yezuan. Ano, gusto akong salakayin ng basura. Bahagyang nagulat din ang binatang may gintong korona. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang iyong sense of superiority. Since that's the case, I'll show you how powerful this piece of trash is. Sanay na si Yezuan sa mga taong ganito. Kung hindi siya ma-provoke ng ganitong klaseng tao, hindi siya makikialam sa mga ito. Gayunpaman, ang binatang ito na may gintong korona ay talagang humiling sa kanya na mawala. Ito ay talagang hindi matitiis. Mind's eye. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Direkta niyang tinawid ang distansya sa pagitan nila at naglunsad ng pag-atake. Boom! Nanginginig ang binata na may gintong korona nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang ulo. Marahas na kumikibot ang kanyang kaluluwa. Agad niyang naunawaan na inatake ni Yezuan ang kanyang kaluluwa. Good fellow, you're courting death. Don't blame me for this. Ang binata na may gintong korona ay galit na galit habang siya ay sumugod kay Yezuan. Hindi niya magagamit ang Fearless Flame Dragon Slash at Dual Dragon Roar laban sa Geocentric Flame Demon. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang dalawang galaw na ito sa nilalaman ng kanyang puso kapag nakikipaglaban sa mga tao. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na patayin ang binata na may gintong korona ng ganoon kadali. Ang binata na may gintong korona ay wala sa mood na patayin si Yezuan. Agad niyang pinutol ang kanyang espada at dumiretso sa ulo ni Yezuan. Ang ikalimang yugto ng Fragmentation Realm at ikatlong yugto ng Fragmentation Realm ay dalawang yugto ang pagitan. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga banal na kakayahan para harapin si Yezuan. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay madaling natalo ni Yezuan. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Matapos matalo ang Sword Chi, naglunsad ng counterattack si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kanyang Killing Intent Explosion. Ganyan kapangyarihan. Kabanata 1333, Demonyong Kamao. Ang binata na may koro ng ginto ay naglabas ng kamay at winasak ang gintong apoy na dragon. Isa lamang itong mababang antas na void-breaking divine power. Siya ay mayabang at hinamak na gamitin ang kanyang ultimate skill laban kay Yezuan dahil ito ay nakakahiya. Boy, sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban sa ultimate skill na ito mag-isa? Hindi naiwasang kutsain ng binata na may koro ng ginto.
Patayin mo muna ako. Cut the crap, you piece of trash. Sinaway siya ni Yezuan pabalik. Fine. Dahil gusto mong mamatay, ihahatid na kita. Galit na sigaw ng binata na may koro ng ginto at nagpakawala ng suntok gamit ang kaliwang kamao. Dagandong. Isang sunod-sunod na tunog ang narinig habang nag-aaway ang dalawang figure sa hangin. Mahirap sabihin kung sino ang nangunguna. Habang lumilipas ang panahon, mas naging solemn na ang ekspresyon ng binata na may gintong korona. Paano naging posible na hindi niya matalo si Yezuan kahit na siya ay nasa ikalimang antas ng Void-Breaking Realm? Saan nanggaling ang batang ito? Nagtataka ang binata na may koro ng ginto sa kanyang puso. Gayunpaman, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng panahon dahil nahukay na ang kayamanan. Kailangan niyang makarating doon sa lalong madaling panahon. Anak, bibigyan kita ng pagkakataong umalis ngayon. Basta, sinabi ng binata na may gintong korona, ngunit hindi na siya hinintay ni Yezuan na matapos at muling umatake. Hindi na kita paglalaroan. Kunin mo ang galit ko. Biglang nahati si Yezuan sa dalawa. Ice and Fire Dual Dragon Sword Array. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Dual Dragon Roar. Ang pag-ataking ito ay higit sa 5 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang Peerless Flame Dragon Slash. Nanlaki ang mata ng binata na may koro ng ginto. Sa oras na mag-react siya ay nasa harapan na niya ang Dagandong. Whoosh! 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 Agad na napalunok ang binata na may koro ng ginto. Ang kanyang katawan ay sinunog, walang naiwan. Hindi niya inaasahan na siya ay papatayin ng isang bata sa ikatlong antas ng Void-Breaking Realm bago pa niya makita ang kayamanan. Kung may pagpipilian siya, pipiliin niyang huwag gumawa ng kaaway kay Yezuan at layuan siya. Sa kasamaang palad, huli na. Nauwi sa kawalan ng katawan ng binata na may gintong korona, ngunit 3 bagay ang naiwan niya. Ang isa ay isang interspatial ring, ang isa ay isang sandata, at ang huli ay ang gintong korona sa kanyang ulo. Ang gintong koronang ito ay talagang isang artifact na lumalaban sa langit. Nagagawa nitong ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Hindi katakataka na nablock ng brat na iyon ang aking Eye of the Heart ng maraming beses. Nilunok ni Yezuan ang gintong korona at bahagyang tumaas ang kanyang paglilinang. Ang mga bagay na tulad nito ay maaari ding ipagpalat sa tindahan. Pagkatapos, sinimulan niyang bilangin ang mga gamit ng binata na may koro ng ginto. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng fragmentation stage. Sa wakas ay tumunog na ang pinakahihintay na system notification. Nasa ika-4 na yugto na siya ng fragmentation realm, kaya malamang na makakalusot din ang old tree. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit niya kinuha ang old tree bilang kanyang ikatlong kayamanan. Hanggat tumaas ang kanyang cultivation level, tataas din ang epekto ng bloodline ng Divine Tree of Life sa kanyang katawan, at tataas din ang epekto ng kanyang dugo sa old tree. Sa madaling salita, halos kayang makipagsabayan sa kanya ng matandang puno, at minsan ay daig pa siya. Dahil doon, napakabilis niyang naitaas ang kanyang cultivation base. Kung kinuha niya ang ordinaryong heaven-reaching beasts bilang kanyang mga hayop, magiging napakahirap para sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base. Iyon ang dahilan kung bakit 3 halimaw lamang ang kinuha niya sa ngayon. May natira pang 3, nakaganti na ako sa kahihiyan ko, bilisan na natin. Tumingin si Yezuan sa malayo, at kumislap ang kanyang anyo. Sa oras na ito, mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang mahati ang lupa. Ang mga may mas mababang antas ng paglilinang ay maaaring papunta pa rin, ngunit ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang ay maaaring dumating na. Matapos makalusot, mas naging madali para kay Yezuan na harapin ang Geocentric Flame Demon. Hindi nagtagal, nakita niya ang ilang martial artist sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang lugar kung saan itinayo ng Old Tree ang Giant Wood Protection Barrier. Ito rin ang lugar ng pag-iisa ni Luoluo. Sa oras na ito, ang lugar na ito ay naging isang magma impyerno. Ang ilalim ay puno ng magma, at ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Marami ng tao sa ere. Bilang karagdagan sa mga martial artists sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm, marami din ang nasa ika-4 o ika-5 yugto ng Fragmentation Realm. Sa katunayan,
naramdaman pa ni Yezuan ang isang super powerhouse na pinaghihinalaang nasa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. Napakabilis nilang dumating, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pupunta talaga siya sa seclusion spot ni Luoluo. Hindi kaya kay Luoluo ang dahilan kung bakit biglang umikot ang treasure-seeking ruler ngayon ay hindi dahil sa Luoluo, kundi dahil ang lugar na ito ay orihinal na lokasyon ng kayamanan. Biglang naisip ni Yezuan ang tanong na ito. Ang pambihirang tagumpay ni Luoluo kanina ay pumukaw sa Heaven and Earth Origin Chi, kaya hindi niya ito pinansin. Ngayon, tila na marahil dahil lumulusot si Luoluo, ang kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa ay bumuo ng isang mahimalang istruktura, na naging dahilan upang mahukay ang kayamanang ito. Hindi niya lang alam kung anong klaseng kayamanan iyon. Noong huling pagkakataon, may mountain giant na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Ito ay may sirang tier 5 divine artifact sa katawan. Sa pagkakataong ito, may lava na talaga. Mukhang mas malalim pa ito kaysa sa ancient battlefield. Oo, may pakiramdam din ako na ang oras na ito ay hindi maliit na bagay. Siguro hindi ito isang kayamanan na nahukay, ngunit ang pagsilang ng isang makapangyarihang divine artifact. Nabura na ang mga geocentric flame demons sa lugar na ito. Hindi ko alam kung may lalabas pang bago. Manood muna tayo sa malayo. Nagbulungan ang ilang treasure-seeking sect na disipulo sa isa't isa. Bagamat nag-crack ang lupa at bumulwak ang napakaraming magma, tila hindi pa lumilitaw ang kayamanan dahil hindi pa nagkakalat ang Heaven and Earth Essence Chi. Mayroong isang eksperto sa 7th stage Fragmentation Realm. Hindi siya mula sa treasure-seeking sect o Million Treasure City, ngunit mula sa isang angkan ng pamilya na itinatag sa ilang. Sa kanyang kaharian, ang kanyang espiritual na kamalayan ay hindi maaaring tumagos sa magma, kaya siya ay naghihintay din. Sa kanyang kaharian, hanggat lumitaw ang kayamanan, maaari niya itong agawin kaagad. Walang sinumang naruroon ang makakapigil sa kanya. Ang espiritual na kamalayan ng mga tao sa paligid ay hindi rin makapasok sa magma, ngunit ang Eye of Revelation ni Yezuan ay maaaring tumagos. Mayroon talagang malaking bilang ng geocentric flame demons na nakatago sa ilalim ng lupa. Nagulat si Yezuan. Nakita niya ang isang malaking bilang ng geocentric flame demons sa malaking underground cavern na patuloy na bumubulusok ng magma. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang pinakamahalaga, tila may mga eksperto sa 6th at 7th stage fragmentation realm sa mga geocentric flame demons na ito. Umuwi ka muna, ang iba ay maging kumpi ng kanyan. Hindi sinasadyang nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Kung ang grupong ito ng geocentric flame demons ay biglang kumawala, ang 12-12 ng mga taong naruroon ay malamang na mapapalibutan at mapatay. Gayunpaman, ang grupong ito ng geocentric flame demons ay tila may hinihintay. Gumalaw lamang sila sa magma at walang anumang intensyon na maningil. Sa magma ocean na ito, hindi magagamit ang Dark Shadow Steps ko. Shadow of the Wind Rider Dragon lang ang magagamit ko. Mas mabuting mag-ingat. Para sa kapakanan ng kaligtasan, pansamantalang umatras si Yezuan sa likuran at hinayaan ang iba na maging kanyan. Kung may panganib, maaari siyang tumugon sa oras at makatakas. Maingat na naghihintay ang mga tao sa paligid. Dagdag pa rito, sunod-sunod na dumami ang mga tao. Wala pang kalahating oras, mahigit 100 tao na ang nagtipon. Kabanata 1334, Ding! Nakalusot na ang Devil Tree Battle Soldier. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Isang system notification ang biglang tumunog. Ang lumang puno ay pinigilan ng geocentric flame demon. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang na hindi kasing husay ng kay Wei Zhenchen. Dapat hayaan ko muna siyang ipagpatuloy ang paglilinang. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa oras na ito, iniisip niya na kung aalisin niya ang universe rings ng lahat ng naroroon, makakalusot man lang siya sa ika-5 antas ng Fragmentation Realm. Maaaring maabot pa ni Wei Zhenchen ang ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, ang pinakakailangan niya sa oras na ito ay kumpi ng kanyan, kaya nagtiis siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring ilang ika-6 na antas at isang ika-7 antas ng Fragmentation Realm na martial artist. Unti-unting lumipas ang oras. Nang makatipa ng humigit kumulang 150 tao,
ang magma spring ay biglang bumagsak sa isang haligi ng magma na pumailan lang sa kalangitan. Mag-ingat, huwag tamaan ng magma. Malakas na sigaw ng isang martial artist. Kahit hindi niya sila binalaan, naiintindihan ng mga tao sa paligid niya. Ang magma sa ibaba ay madaling maputol sa laman ng isang 5th level fragmentation realm martial artist, at itong haligi ng magma na pumailan lang sa kalangitan ay mas mainit pa. Kahit na ang ika-6 na antas ng fragmentation realm martial artist ay hindi nang ahas na maging pabaya. Umalis ka. Tumakbo ka. Ang layo mula dito. Kabanata 1335. Kung hindi makarecover ang mga pinsala ng Fire Devil Monarch, may pagkakataon pa sila. Ngunit kung patuloy na gumagaling ang mga pinsala ng Fire Devil Monarch, wala silang 10% na tsansa na manalo. Hawakan mo siya at maghintay ng reinforcements. Sigaw nito Ubaye. Ang Fire Devil Monarch na ito ay may mahiwagang apoy sa kanya, kaya naisip kung gaano ito kahalaga. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay pigilan ang Fire Devil Monarch at pigilan ang Lament na bumalik sa ilalim ng lupa. Ngunit sino ang nakakaalam kung kailan darating ang mga reinforcement? Paano kung 1 oras o 2? Hindi ba sila mahihirapan? Hindi natin siya kayang labanan ng direkta. Retreat na tayo. Sumigaw si Feng Qi at mabilis na umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Gayon din si Beiliu mula sa Myriad Treasure City Lord Estate. Ngayon, si Toubaye ang humahamon sa Fire Devil Monarch na mag-isa. Kayong dalawa mga Moherf Asterisk Sackers. Hindi napigilan ni Toubaye ang pagmumura ng malakas. Napagkasunduan nilang magsanib puwersa kanina, ngunit ngayon, pagkatapos makita ang lakas ng Fire Devil Monarch, tumalikod na sila at umalis. Sa ganitong paraan, siya ay magiging isang tinak sa panig ng Fire Devil Monarch. Fair na. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Toubaye nang agad siyang tumalikod at umalis. Umatras din ang nakapalibot na 6th level fragmentation realm martial artist nang makita nila ang sitwasyon. Huff! Ang Fire Devil Monarch ay naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay hindi si Toubaye, kundi ang mga pang-6 na antas ng fragmentation realm na martial artist. Bang! Ang Fire Devil Monarch ay nagpasabog ng suntok, at biglang, isang malaking bola ng apoy ang nabasag patungo sa ika-6 na antas ng fragmentation realm na martial artist. Ang huli ay hindi nakaiwas sa oras at nataman. Ang napakataas na temperaturang iyon ay direktang nagsunog sa kanya, nag-iwan lamang ng isang matigas na universe ring at sandata. Instant kill. Isang ika-6 na antas ng fragmentation realm martial artist ang agad na pinatay. Ito ay lubhang nakabawas sa moral ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay gustong patayin ang Fire Devil Monarch, ngunit wala silang lakas. Kung ang suntok na ito ay tumama sa 3 tao, malamang na mapatay sila agad nito. Ang lakas ng Fire Devil Monarch na ito ay umabot na sa ika-8 antas ng fragmentation realm. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at pagkatapos ay itinapon ang Skyquake Sword sa Fire Devil Monarch. Siyempre, hindi niya ipinadala si Wei Zhenchen sa kanyang kamatayan. Sa halip, aagawin niya ang universe ring ng 6th level fragmentation realm martial artist na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Wei Zhenchen ay walang kamatayan. Kahit na siya ay pinatay ng Fire Devil Monarch, maaari pa rin siyang ipanganak muli. Ang Heaven Shocking Sword ay napunit sa hangin at matagumpay na nakuha ang universe ring. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang ika-6 na antas ng fragmentation realm geocentric flame demon ang biglang lumitaw at dinurog si Wei Zhenchen sa isang suntok. Ang universe ring ay nahulog din mula sa langit. Gayunpaman, ang distansyang ito ay nasa saklaw ng Yezuan. Mata ng Myriad, namilog ang mga mata ni Yezuan. Ginamit niya ang kanyang All Creations Force upang i-drag ang Ring of Cosmos at pagkatapos ay inilipat ito patungo sa kanya. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang nasa ika-6 na yugto ng fragmentation stage. Isang system notification ang tumunog. Kasabay nito, si Yezuan ay tinarget din ng ika-6 na yugto ng fragmentation stage geocentric flame devil. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Bagyo slash. Muling kinuha ni Yezuan ang kanyang Heaven Shocking Sword at nilaslas. Isang ordinaryong hiwa ang tumusok sa hangin at pumasok sa katawan ng geocentric flame devil. Paf!
Nagsimulang maglaho ang katawan ng Geocentric Flame Devil. Ito ang epekto ng sword energy na pumuputok sa loob ng katawan nito. Kailangan lang ni Yeshua ng 2 o 3 slash para harapin ang ikalimang antas ng Fragmentation Realm Geocentric Flame Devil. Ngunit laban sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm Geocentric Flame Devil, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 slash. Sa kabutihang palad, walang ibang Geocentric Flame Devil sa malapit. Kakayanin ni Yeshua na labanan ang ika-6 na antas ng Fragmentation Realm Geocentric Flame Devil ng mag-isa. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Bagyo slash. Si Yeshua ay umatake habang siya ay umatras. Bagamat siya ay nasa himpapawid, mayroon siyang anino ng Imperial Wind Dragon at ang mata ng Myriad. Ang kanyang bilis sa himpapawid ay hindi gaanong mas mabagal kaysa sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm Martial Artist. Ang mga Geocentric Flame Devils na ito ay napakatanga at mabilis na napatay. Bang! Ang ika-6 na antas ng Fragmentation Realm Geocentric Flame Devil ay sumabog at nag-iwan ng isang Geocentric Core. Nagmamadaling inalis ni Yeshua ng Geocentric Core na ito at sinulyapan ito. Hinahabol ng Fire Devil Monarch ang grupo ng mga tao. Habang pinapatay niya ang mga halimaw, isa pang 2 pang-6 na antas ng Fragmentation Realm Martial Artist ang namatay. Kung ganoon, ang 2 interspatial ring ay magiging kanya. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay nakatingin din sa 2 universe ring na ito. Nang gamitin ni Yeshua ang Eyes of Myriad para i-hope ang 2 universe rings, biglang dumating ang isang di-friendly na sigaw mula sa hindi kalayuan. Anak, lumayas ka sa harapan ko. Lumingon si Yeshua at nakita ang isang kalbong lalaki na lumilipad patungo sa kanya. Sa itsura nito, gusto niyang agawin ang 2 universe ring. Wala kang karapatang kunin ang gusto ko. Hindi nagsalita si Yeshua at direktang hinugot ang kanyang espada at nilaslas. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon slash. Isang gintong apoy na dragon ang tumakas. Bagyo slash. Ang kabilang partido ay naglaslas din gamit ang kanyang espada. Lumalabas na ang taong ito ay ang lihim na natutunan ni Yeshua ng Fragmentation Divine Power. Ngayon, narito siya para humingi ng leksyon kay Yeshua. Ang Cyclone Slash ay lumubog sa Golden Flame Dragon at agad na nagdulot ng marahas na pagsabog sa loob. Sa kasamaang palad, hindi nito nagawang iwaksi ang gintong apoy na dragon sa isang hit. Ang pag-atake ni Yeshua ay bahagyang mas mahusay. Paano ito posible? Nagulat ang kalbo. Siya ay nasa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm, at si Yeshua ay nasa ika-4 na antas lamang ng Fragmentation Realm. Paano siya matatalo in terms of attack power? Agad siyang naglaslas muli gamit ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, ikinalat niya ang gintong apoy na dragon. Gayunpaman, pagkatapos ng Golden Flame Dragon, may isa pang pag-atake na hindi niya pinansin. Mata ng pagkasira. Rip. Ang ulo ng kalbo ay direktang pinutol at pinalipad. Ang disintegration effect ay nawasak din ang kanyang baba. Sa isang kisap mata, kalahati na lang ng ulo niya ang natira. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos marinig ni Yeshua ang system notification, ginamit niya ang kapangyarihan ng all creations para i-drag ang bangkay. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng 3 ika-6 na antas ng Fragmentation Realm Interspatial Rings. Anong tubo? Nang itabi ni Yeshua ng 3 interspatial ring, bagamat hindi niya narinig ang notification ng system, ang kanyang aura ay tumaas. Mukhang makakalusot ako sa ika-5 antas ng Fragmentation Realm pagkatapos ng isa pang 2 ring. Ang mga mata ni Yeshua ay kumikislap habang siya ay lihim na nagkalkula sa kanyang puso. Hanggat nakapasok siya sa ika-5 antas ng Fragmentation Realm, magiging kwalipikado siyang makipaglaban sa Fire Demon Monarch. Magiging kwalipikado rin siyang agawin ang Eternal Earth Core Fire mula sa iba. Ang Eternal Earth Core Fire na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang Wei Zhenchen, pataasin ang rate ng paglaki ng lumang puno, at palakihin ang buhay namin ni Luoluo. Ito ay pumatay ng 4 na ibon gamit ang isang bato. Sa pag-iisip nito, kumislap ang figure ni Yeshua habang patuloy niyang pinapatay ang Geocentric Flame Demons. Kasabay nito, pinapansin din niya kung may nahulog pa para makolekta niya ang mga bangkay. Si Touboye, na tinarget ng Fire Demon Monarch,
ay may disenteng diskarte sa paggalaw at nagawang iwasan ang pag-atake ng Fire Demon Monarch. Maliban sa ilang buhok at damit na nasunog ng nakakapasong aura, wala siyang anumang halatang sugat. Gayunpaman, sa sandaling ito. Woo! Kabanata 1336. Sumimangot si Tuubaye. Ito ay isang magandang pagkakataon para umatake, ngunit ang Fire Devil Sovereign ay mayroong Eternal Earth Core Fire. Kaya naman, naramdaman niyang mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para ilayo ang sarili sa Fire Devil Sovereign. Ano ang ginagawa ng Fire Devil Sovereign? Sa di kalayuan, ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation at natuklasan na may ilang pagbabago sa katawan ng Fire Devil Sovereign. Ang Fire Devil Sovereign ay orihinal na mayroong isang core of the earth, ngunit sa sandaling ito, ang Fire Devil Sovereign ay biglang nag-condense ng 3 cores ng earth. Bang! Biglang sumabog ang katawan ng Fire Devil Sovereign. Ang 3 core ng earth ay na-ejected at nahulog sa magma. Maya-maya, lumitaw ang 3 geocentric flame demons. Kahit na hindi sila kasing laki ng Flame Demon Sovereign, kalahati pa rin ang taas nila. Mga core flame demons sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Matapos mahati ang Fire Devil Sovereign sa 3 core flame demons, talagang lumiit ng kaunti ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa ilalim ng epekto ng Eternal Earth Core Fire, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling ng paunti-unti. Ito ay mahirap. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yezuan na itaas ang kanyang kilay. Sa simula, tanging ang Fire Devil Sovereign na ito ang banta sa kanya. Ngayong biglang nahati ang Fire Devil Sovereign sa 3 core flame demons, mas mahirap itong harapin. Ang pinakamahalaga, ang Fire Devil Sovereign na ito ay makakaasa pa rin sa Eternal Earth Core Fire para makabawi. Kung bibigyan siya ng ilang oras upang makabawi sa kanyang pick, maaari siyang maghiwalay muli. Tila kailangan niyang kumuha ng isang bagay upang sugpuin ang pagbawi ng Fire Devil Sovereign. Habang nagmumuni-muni si Yezuan, ang 3 core flame demons ay sumugod na palabas at inatake ang pinakamalapit na target. Ang isang Fire Devil Sovereign ay nakakatakot na. Ngayong mayroong 3 core flame demons sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, ang iba ay natakot at hindi nang ahas na tumalikod upang umalis. Tumingin si Yezuan sa core flame demons at itinaas ang kanyang kilay. Bigla siyang nakahanap ng makakapigil sa kanila. Frozen Sky Peel. Nagbibigay daan ito sa user na magkaroon ng Ice Attribute through Chi. Ito ay may 50% restraining effect sa Fire Attribute. Nang makita niya ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Bagamat ang epekto ng Frozen Heaven Peel ay tumagal lamang ng 1 oras at maaari lamang gamitin 1 beses sa isang araw, ito ay sapat na. Gayunpaman, ang Frozen Heaven Peel na ito ay nahahati din sa mga antas. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Fragmentation Stage, at malapit nang makapasok sa ika-5 antas ng Fragmentation Stage. Kaya, kinailangan niyang maghintay hanggang sa makalusot siya upang ipagpalit ito. Kung siya ay nakalusot habang ang mga epekto ay may bisa pa, pagkatapos ito ay mawawala ang epekto nito. Bago ito, ginamit niya ang Super Devouring Crystal para ipalit sa isang Ice Element Shattering Divine Ability. Skyfrost Feast, isang mid-tier Fragmentation Divine Ability. Walang pag-aalinlangan, ipinagpalit ito ni Yezuan at nagsimulang mag-aral. Bukod doon, ipinagpalit din niya ang isang pares ng guantes, isang high-grade level 4 elemental divine weapon. Ngayon, handa na ang lahat. Ang natitira na lang ay paglilinang. Kapag nakapasok na siya sa ika-5 yugto ng Fragmentation Realm, tataas ng husto ang pinsala niya sa Geocentric Flame Devil. Sa sandaling ito, anak, ibigay mo yung interspatial rings. Biglang isang mahinang sigaw ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, alam niyang 2 martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm ang humahabol sa kanya. May daan patungo sa langit, ngunit mas pinili mong tumalon sa impyerno. Perfect timing. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang siya ay tumalikod para umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash, Skyfrost Feast. Isang Golden Flame Dragon at isang Extreme Ice Fist ang sumabog patungo sa 2 martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm ayon sa pagkakabanggit.
Nakita ng dalawang ito si Yesuan na nakakuha ng 3 interspatial ring mula sa malayo, at pagkatapos ay nakitang pinatay ni Yesuan ang isang martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm, kaya nagtulungan sila para agawin ang mga ito. Gayunpaman, hindi nila alam na sinipa nila ang isang bakal na plato. Bang! Bang! Pareho silang hindi napigilan ng pag-atake at pinalipad sila ni Yesuan. Kasabay nito, nagdagdag si Yesuan ng Eye of Destruction sa likod ng Peerless Flame Dragon Slash. RIP! Isa pang ulo ang itinapon sa hangin. Ano? Nagulat naman ang ibang tao. Isa sa kanila ay napatay sa isang galaw lamang. Paano ito naging posible? Gayunpaman, sa mga mata ni Yesuan, siya ay isa ring patay na tao. Si Yesuan ay naging daloy ng liwanag at iniligpit ang bangkay. Matapos lumaki ang kanyang aura, sumugod siya sa kausap. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Mata ng pagkasira. Hindi na kailangan ni Yesuan na gamitin ang kanyang kaliwang kamao. Ang mahinang mata ng pagkasira ay sapat na upang patayin siya. Matapos mamatay ang pangalawang tao, sumugod siya muli. Sa kanyang tansya, maaari siyang makapasok sa ika-5 yugto ng Fragmentation Realm hanggat nilalamon niya itong interspatial ring. Sa oras na ito, biglang sumugod sa kanya ang isang geocentric flame demon sa ika-7 yugto ng Fragmentation Realm. Mabilis na inilagay ni Yesuan ang interspatial ring sa kanyang bag. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-5 yugto ng Fragmentation Realm. Sa wakas ay tumunog ang notification ng system. Matapos makalusot, nagkaroon ng qualitative leap ang pangangatawan at true chi ng katawan ni Yesuan. Gayunpaman, hindi niya agad pinalitan ng freezing sky peel. Sa halip, sinira niya ang kawalan at umalis. Whoosh! Nagsara ang walang laman na pinto, at hindi nakuha ang geocentric flame demon sa ika-7 yugto ng Fragmentation Realm. May kakayahan talaga si Yesuan na patayin ito, ngunit ayaw niyang gawin ito ngayon dahil may iba pa sa paligid. Ang gusto niya ngayon ay hayaan ang Fire Demon Monarch at ang iba pang geocentric flame demons na itaboy ang mga taong ito. Kapag walang ibang tao, aatake siya. One-on-one. Oo, one-on-one. Isa sa 4. Nag-iwan siya ng Eye of the Void sa ibang lugar, kaya hindi na siya nakalayo. Nagmadali siya saglit at nakarating sa dating pwesto. Sa oras na ito, walang tao doon. Hindi niya alam kung ang natitirang mga tao ay patay na o nakatakas na. Gamit ang Eye of Revelation, napagmasdan ni Yesuan ang Fire Demon Monarch at ang 3 ika-4 na yugto ng Geocentric Flame Demons mula sa malayo. Pagkatapos, umikot siya sa 4 na Flame Fins, ngunit wala siyang nakitang iba. Pagkatapos, oras na para sa kanya. Ding! Matagumpay na napalitan ng freezing sky peel. Tumunog ang system notification. Ang freezing sky peel sa ika-5 yugto ng Fragmentation Realm ay nagkakahalaga sa kanya ng 4/5 ng Super Devo Uring Crystal. Gayunpaman, hanggat kaya niyang patayin ang 3 geocentric flame demons at ang Fire Demon Monarch, sulit ito. Eye of Glory, malapit na. Isinara ni Yesuan ang Eye of Glory at inubos ang freezing sky peel. Agad na naging asul ang true chi sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, nagbago din ang buong katawan niya. Maging ang kanyang buhok ay naging asul na langit at napakasilaw. Nagbuga rin ang kanyang katawan ng bakas ng malamig na hangin na para bang lumabas siya sa isang ice field. Halika! Biglang naglabas ng sinag ng liwanag ang mga mata ni Yesuan. Gayunpaman, hindi siya tanga para sumugod. Kailangan pa niyang gumamit ng ilang trick. Wei Zhenchen, pumunta ka at akitin mo ang isa. Kabanata 1337. Sumimangot si Tuubaye. Ito ay isang magandang pagkakataon para umatake, ngunit ang Fire Devil Sovereign ay mayroong Eternal Earth Core Fire. Kaya naman, naramdaman niyang mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para ilayo ang sarili sa Fire Devil Sovereign. Ano ang ginagawa ng Fire Devil Sovereign? Sa di kalayuan, ginamit ni Yesuan ang kanyang Eye of Revelation at natuklasan na may ilang pagbabago sa katawan ng Fire Devil Sovereign. Ang Fire Devil Sovereign ay orihinal na mayroong isang core of the earth, ngunit sa sandaling ito, ang Fire Devil Sovereign ay biglang nag-condense ng 3 cores ng earth. Bang! Biglang sumabog ang katawan ng Fire Devil Sovereign. Ang 3 core ng earth ay na-ejected at nahulog sa magma.
Maya-maya, lumitaw ang tatlong geocentric flame demons. Kahit na hindi sila kasing laki ng Flame Demon Sovereign, kalahati pa rin ang taas nila. Mga core Flame Demons sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Matapos mahati ang Fire Devil Sovereign sa tatlong core Flame Demons, talagang lumiit ng kaunti ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa ilalim ng epekto ng Eternal Earth Core Fire, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling ng paunti-unti. Ito ay mahirap. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na itaas ang kanyang kilay. Sa simula, tanging ang Fire Devil Sovereign na ito ang banta sa kanya. Ngayong biglang nahati ang Fire Devil Sovereign sa tatlong core Flame Demons, mas mahirap itong harapin. Ang pinakamahalaga, ang Fire Devil Sovereign na ito ay makakaasa pa rin sa Eternal Earth Core Fire para makabawi. Kung bibigyan siya ng ilang oras upang makabawi sa kanyang pick, maaari siyang maghiwalay muli. Tila kailangan niyang kumuha ng isang bagay upang sugpuin ang pagbawi ng Fire Devil Sovereign. Habang nagmumuni-muni si Ye Zuan, ang tatlong core Flame Demons ay sumugod na palabas at inatake ang pinakamalapit na target. Ang isang Fire Devil Sovereign ay nakakatakot na. Ngayong mayroong tatlong core Flame Demons sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, ang iba ay natakot at hindi nang ahas na tumalikod upang umalis. Tumingin si Ye Zuan sa core Flame Demons at itinaas ang kanyang kilay. Bigla siyang nakahanap ng makakapigil sa kanila. Frozen Sky Peel. Nagbibigay daan ito sa user na magkaroon ng Ice Attribute through Chi. Ito ay may 50% restraining effect sa Fire Attribute. Nang makita niya ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Bagamat ang epekto ng Frozen Heaven Peel ay tumagal lamang ng isang oras at maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw, ito ay sapat na. Gayunpaman, ang Frozen Heaven Peel na ito ay nahahati din sa mga antas. Si Ye Zuan ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Fragmentation Stage, at malapit nang makapasok sa ika-5 antas ng Fragmentation Stage. Kaya, kinailangan niyang maghintay hanggang sa makalusot siya upang ipagpalit ito. Kung siya ay nakalusot habang ang mga epekto ay may bisa pa, pagkatapos ito ay mawawala ang epekto nito. Bago ito, ginamit niya ang Super Devouring Crystal para ipalit sa isang Ice Element Shattering Divine Ability. Sky Frost Feast, isang mid-tier Fragmentation Divine Ability. Walang pag-aalinlangan, ipinagpalit ito ni Ye Zuan at nagsimulang mag-aral. Bukod doon, ipinagpalit din niya ang isang pares ng guantes, isang high-grade level 4 elemental divine weapon. Ngayon, handa na ang lahat. Ang natitira na lang ay paglilinang. Kapag nakapasok na siya sa ika-5 yugto ng Fragmentation Realm, tataas ng husto ang pinsala niya sa Geocentric Flame Devil. Sa sandaling ito, anak, ibigay mo yung interspatial rings. Biglang isang mahinang sigaw ang pumasok sa tainga ni Ye Zuan. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, alam niyang dalawang martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm ang humahabol sa kanya. May daan patungo sa langit, ngunit mas pinili mong tumalon sa impyerno. Perfect timing. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan habang siya ay tumalikod para umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash, Sky Frost Feast. Isang Golden Flame Dragon at isang Extreme Ice Fist ang sumabog patungo sa dalawang martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm ayon sa pagkakabanggit. Nakita ng dalawang ito si Ye Zuan na nakakuha ng 3 interspatial ring mula sa malayo, at pagkatapos ay nakitang pinatay ni Ye Zuan ang isang martial practitioner sa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm, kaya nagtulungan sila para agawin ang mga ito. Gayunpaman, hindi nila alam na sinipa nila ang isang bakal na plato. Bang! Bang! Pareho silang hindi napigilan ng pag-atake at pinalipad sila ni Ye Zuan. Kasabay nito, nagdagdag si Ye Zuan ng Eye of Destruction sa likod ng Peerless Flame Dragon Slash. RIP! Isa pang ulo ang itinapon sa hangin. Ano? Nagulat naman ang ibang tao. Isa sa kanila ay napatay sa isang galaw lamang. Paano ito naging posible? Gayunpaman, sa mga mata ni Ye Zuan, siya ay isa ring patay na tao. Si Ye Zuan ay naging daloy ng liwanag. At iniligpit ang bangkay. Matapos lumaki ang kanyang aura, sumugod siya sa kausap. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Mata ng pagkasira. Hindi na kailangan ni Ye Zuan na gamitin ang kanyang kaliwang kamao.
Ang mahinang mata ng pagkasira ay sapat na upang patayin siya. Matapos mamatay ang pangalawang tao, sumugod siya muli. Sa kanyang tansya, maaari siyang makapasok sa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm hanggat nilalamon niya itong interspatial ring. Sa oras na ito, biglang sumugod sa kanya ang isang geocentric flame demon sa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. Mabilis na inilagay ni Yezuan ang interspatial ring sa kanyang bag. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm. Sa wakas ay tumunog ang notification ng system. Matapos makalusot, nagkaroon ng qualitative leap ang pangangatawan at true chi ng katawan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya agad pinalitan ng freezing sky peel. Sa halip, sinira niya ang kawalan at umalis. Whoosh! Nagsara ang walang laman na pinto, at hindi nakuha ang geocentric flame demon sa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. May kakayahan talaga si Yezuan na patayin ito, ngunit ayaw niyang gawin ito ngayon dahil may iba pa sa paligid. Ang gusto niya ngayon ay hayaan ang Fire Demon Monarch at ang iba pang geocentric flame demons na itaboy ang mga taong ito. Kapag walang ibang tao, aatake siya. One-on-one. Oo, one-on-one. Isa sa apat. Nag-iwan siya ng Eye of the Void sa ibang lugar, kaya hindi na siya nakalayo. Nagmadali siya saglit at nakarating sa dating pwesto. Sa oras na ito, walang tao doon. Hindi niya alam kung ang natitirang mga tao ay patay na o nakatakas na. Gamit ang Eye of Revelation, napagmasdan ni Yezuan ang Fire Demon Monarch at ang tatlong ikaapat na yugto ng Geocentric Flame Demons mula sa malayo. Pagkatapos, umikot siya sa apat na flame fiends, ngunit wala siyang nakitang iba. Pagkatapos, oras na para sa kanya. Ding! Matagumpay na napalitan ng freezing sky peel. Tumunog ang system notification. Ang freezing sky peel sa ikalimang yugto ng Fragmentation Realm ay nagkakahalaga sa kanya ng 4/5 ng Super Devo Uring Crystal. Gayunpaman, hanggat kaya niyang patayin ang tatlong geocentric flame demons at ang Fire Demon Monarch, sulit ito. Eye of Glory, malapit na. Isinara ni Yezuan ang Eye of Glory at inubos ang freezing sky peel. Agad na naging asul ang true chi sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, nagbago din ang buong katawan niya. Maging ang kanyang buhok ay naging asul na langit at napakasilaw. Nagbuga rin ang kanyang katawan ng bakas ng malamig na hangin na para bang lumabas siya sa isang ice field. Halika! Biglang naglabas ng sinag ng liwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, hindi siya tanga para sumugod. Kailangan pa niyang gumamit ng ilang trick. Wei Zhenchen, pumunta ka at akitin mo ang isa. Kabanata 1338. Nanginginig si Wei Zhenchen sa kawalan ng kasiyahan. Palaging ginagamit ito ni Yezuan bilang Cain, na naging dahilan upang hindi ito masaya. Gusto mo pa ba ng core of the earth? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakangiting nagtanong. Whoosh! Nang marinig ang tungkol sa core of the earth, lumipad si Wei Zhenchen patungo sa pinakamalapit na geocentric flame demon ng walang pag-aalinlangan. Whoosh! 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 Ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm ay matagumpay na naakit. Pagkatapos, mabilis na umatras si Wei Zhenchen. Boom! Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga kaharian, si Wei Zhenchen ay agad na nadodge sa pamamagitan ng isang nagniningas na kamao. Pagkatapos, kumilos muli si Wei Zhenchen at hinikayat ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Ang epekto ng frozen sky peel ay tumagal lamang ng isang oras. Upang maakit ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, gumugol si Yezuan ng buong 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto, tuluyang umalis ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Tinansya ni Yezuan na ang labanan dito ay hindi makakaakit ng atensyon ng Flame Demon Monarch. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Sky Frost Feast, nang lumapit ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, direktang umatake si Yezuan. Isang asul na anino ng kamao ang tumusok sa hangin at walang awan na binasag ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Agad na pumasok ang sobrang lamig na hangin sa katawan nito. Kotcha! Kotcha! Sa ilang malulutong na tunog, ang geocentric flame demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm ay biglang nagyelo sa yelo.
Gayunpaman, ang nakapalibot na apoy ay patuloy na nag-aapoy, at ang yelo ay nagsimulang matuno muli. Napakalakas. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Frozen Sky Peel, Sky Frost Feast, at isang divine artifact na nagpapataas ng attack power ng ice attribute ay talagang nagdulot ng ganoong pinsala sa isang suntok. Ito ay direkta sa labas ng inaasahan ni Yezuan. Tinansya niya na 3 suntok lang ang kailangan para mapatay ang isang ikapitong antas na Geocentric Flame Demon. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Sky Frost Feast, muling umatake si Yezuan. Whoosh! Whoosh! Ang anino ng kamao ay lumabas at muling tumama sa Geocentric Flame Demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Bago pa matuno ang yelo, isa pang malaking piraso ng yelo ang nabuo. Ang apoy ng Geocentric Flame Demon ay nagyelo, at maging ang bilis ng paggalaw nito ay nabawasan ng husto. Sa oras na ito, muling inikat ni Yezuan ang kanyang True Chi at sumuntok. Ang suntok na ito ay tumpak, ang suntok na ito ay direktang nagyelo sa Geocentric Flame Demon. Kasunod nito, bigla itong hinampes ni Yezuan at nabasag. Ang kaibuturan ng lupa ay nahulog din sa mga kamay ni Yezuan. In Yezuan kinuha Flame Demon sa ikapitong antas, ay si Yezu lamang. Sa Yezuan ay tumagal lamang ng ilang segundo ay si Sky. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Sky Frost Feast ay kumonsumo ng maraming enerhiya at hindi maaaring gamitin ng sunod-sunod sa loob ng maikling panahon, magagawa niyang insta-kill si Wang Chong kung ginamit niya ang 2 kamao ng sabay. Hindi ko akalain na magiging kapaki-pakinabang ang Frozen Heaven Peel. Parang hindi ko na kailangan pang akitin sila isa-isa. Ayeye isiye, ayeye ngunit yeye demonyo ngunit ito. Gayunpaman, ang Frozen Sky Peel na ito ay nagpapataas lamang ng kapangyarihan ng Flame Demons ng 50%. Kung wala ang epektong ito, hindi ito magiging napakalakas. Inipon ni Yezuan ang kanyang lakas ng loob at sumugod patungo sa Flame Demon Monarch. Siyempre, bago siya lumaban sa Flame Demon Monarch na ito, kailangan niyang harapin ang 2 pang Geocentric Flame Demons. Hoy, dummy, halika at bugbugin mo ako. Sigaw ni Yezuan sa isang Geocentric Flame Demon sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Bagamat maaaring hindi maintindihan ng Geocentric Flame Demon na ito, ang tono ni Yezuan ay nagpapataas pa rin ng puot nito. Whoosh! Whoosh! Ang Geocentric Flame Demon na ito ay agad na tumalikod at sumugod kay Yezuan. Si Yezuan ay hindi natatakot dito. Gayunpaman, nang gumalaw ang Geocentric Flame Demon na ito, biglang lumingon ang Flame Demon Monarch. F***6. Nanginginig ang katawan ni Yezuan habang tumatalon siya sa takot. Gayunpaman, ang Flame Demon Monarch na ito ay sumulyap lamang sa kanya at lumingon. Muli, sa opinyon ng Flame Demon Monarch na ito, ang ikalimang antas na Fragmentation Realm Brat na ito ay tiyak na mamamatay sa kamay nitong Geocentric Flame Demon, kaya hindi ito nag-abalang umatake. Hindi gumagalaw. Si Yezuan ay nag-scan gamit ang kanyang Eye of Revelation at nalaman na ang Flame Demon Monarch na ito ay nasa butas na pinanggalingan nito, na sumisipsip ng enerhiyang tumataas mula sa kaibuturan ng lupa. Parang bumabawi. I see. Ang splitting ay iba sa pagiging injured. After splitting, the eternal Geocentric Flame cannot recover. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Dati, nakita niyang lumakas ang Flame Demon Monarch pagkatapos mahati. Sa katunayan, ang Flame Demon Monarch ay nasugatan na. Nangangahulugan ito na ang Flame Demon Monarch na ito ay mas mahina kaysa dati. Isa itong magandang senyales para kay Yezuan. Dahil ito ang kaso, mas madali itong harapin. Bagamat ang Flame Demon Monarch na ito ay hindi gumalaw, ang iba pang Geocentric Flame Demon ay sumalpok. Yezuan, 1 laban sa 2. So what if 1 against 2? Sky Frost Feast. Walang ibang salita, itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at sinuntok. Kasabay nito, patuloy siyang umatras, lumayo sa 27 antas ng Fragmentation Realm Geocentric Flame Demons. Kotcha, kotcha, kotcha. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos kumuha ng 3 suntok, ang Geocentric Flame Demon sa harap ay ganap na nagyelo. Pagkatapos, ito ay tinusok ni Wei Zhenchen, na naging hindi mabilang na mga kristal na yelo na nahulog sa lupa. Whoosh whoosh.
Sa oras na ito, ang pangalawang geocentric flame demon ay sumugod at ibinato ang nag-aalab na kamao kay Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Skyfrost Feast, naghagis ng suntok si Yezuan at nabangga ang nag-aalab na kamao, nagyayelo sa bowl ang apoy. Pagkatapos, direkta itong nabasag ng 10,000 mammoth power ni Yezuan. Hindi nagtagal, ang ikatlong geocentric flame demon na ito ay hinarap din ni Yezuan. Kailangang aminin ng isa na ang geocentric flame demon na ito ay walang katalinuhan. Tulad ng Walking Dead, marunong lang itong umatake at hindi marunong umiwas. Gayunpaman, hindi ito masasabi para sa Fire Demon Monarch. Nang lunukan ni Yezuan ang dalawang geocentric core, nakarinig siya ng system notification. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagdilim din ang ekspresyon ni Yezuan. Ito ay dahil ang Fire Demon Monarch ay nakatingin sa kanya. Ang Fire Demon Monarch na ito ay iba sa iba pang geocentric flame demons. Nagkaroon ito ng sariling pag-iisip. Ngayong nakita na nito ang doppelganger nito na pinatay ni Yezuan, hindi nito naiwasang umungol. Pagkatapos, huminto ito sa pagsipsip ng enerhiyang tumataas mula sa geocentric flame demon monarch at umaksyon patungo kay Yezuan. May mahigit 50 minutes pa. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag. Inipon niya ang kanyang true chi at naghagis ng suntok. Ang Fire Demon Monarch na ito ay may sariling mga iniisip. Sa makatuwid, hindi tulad ng iba pang geocentric flame demons, aatake lamang ito sa loob ng saklaw ng pag-atake nito at hindi gagamitin ang mga pag-atake nito upang harangan ang mga pag-atake ng kalaban nito. Whoosh whoosh. Naghagis din ito ng suntok. Isang bowl ang apoy ang bumangga sa Skyfrost Fist. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Yezuan ay nasa Dahado. Pagkatapos ng lahat, ang Fire Demon Monarch na ito ay nasa ika-8 antas ng Fragmentation Realm. Ang bowl ang apoy ay nagpakalat sa Skyfrost Feast at pagkatapos ay dumiretso kay Yezuan. Kabanata 1339. Ang Flame Devil Emperor na ito ay nahati noon. Kung hindi, ito ay magiging mas malakas. Sa isang palitan lang, nakaramdam ng matinding pressure si Yezuan. Ang Skyfrost Feast ay gumagamit ng masyadong maraming true chi. Hindi ko mabilis makondense. Medyo mahirap pakitunguhan itong Flame Devil Emperor. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Naalala niya si Wei Zhenchen at ginamit niya ito bilang sandata. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Bagyo slash. Ang bilis ng pagpapatupad ng hakbang na ito ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa Skyfrost Fist. Sa madaling salita, sapat na ang tagal na ginamit ng 1 beses ang Skyfrost Fist para magamit ang Cyclone Slash ng 3 beses. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Cyclone Slash ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa Skyfrost Fist. Sa anumang kaso, ang epekto ng Frozen Sky Peel ay upang baguhin ang True Chi sa katangian ng yelo. Hindi ipinag-uutos na gamitin ito sa Skyfrost Fist. Kailangan niyang mag-ingat sa pakikipaglaban sa ika-8 yugto ng Fragmentation Realm Flame Devil Emperor. Bagamat ang bilis ni Yezuan sa kalangitan ay maihahambing sa isang ika-7 yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist, maaari siyang madala sa walang hanggang kapahamakan kung hindi siya mag-iingat. Kaya naman, nadama niya na kailangang lisanin ang dagat ng lava na ito. Hanggat siya ay nasa lupa, ang kanyang bilis ng paggalaw ay tataas ng paputok. Hindi. Sa oras na ito, biglang may naisip si Yezuan. Mayroong iba pang mga paraan upang gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng mga nilikha. Gawin natin. Biglang, direktang ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng all creations para pakilusan ang earth element in the heaven and earth origin chi. Sinimulan niyang i-condense ang isang malaking tulay sa hangin. Ang tulay na ito ay nakapalibot sa Flame Devil Sovereign, at si Yezuan ay nagkataong nakagalaw dito. Sa kasamaang palad, ang Flame Devil Emperor ay tila nakita ang mga intensyon ni Yezuan. Biglang sumabog ang katawan nito, na agad na ginawang abo ang lumulutang na tulay na pinaghirapan niyang ginawa. Walang magawa, magagamit lang ni Yezuan ang Shadow of the Imperial Wind Dragon para iwasan ang mga fireball ng Flame Devil Emperor at pagkatapos ay gamitin ang Cyclone Slash para atakihin ang Flame Devil Emperor. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Sunod-sunod na pumasok ang Cyclone Slashes sa katawan ng Flame Devil Emperor. Bagamat ang katangian ng yelo na True Chi ay nagdulot ng pinsala sa Flame Devil Emperor, ang Flame Devil Emperor ay mayroong Eternal Earth Core Fire, na maaaring agad na gumaling sa pinsala. Anong trahedya? Kung hindi ko gagamitin ang Skyfrost Fist, ang pinsalang matatanggap ko ay hinding-hindi lalampas sa bilis ng pagbawi ko. Medyo nag-alinlangan si Yezuan. Kung tutuusin, isa lang siyang tao. Ngunit ngayon, si Luoluo ay nag-iisa sa lugar ng pagtatanim. Ang matandang puno ay pinigilan ng apoy. Bagamat may Megatron siya, wala itong masyadong epekto. Pagkalipas ng isang oras, maaaring hindi niya mapatay itong Flame Devil Sovereign. Mukhang wala akong choice kundi akitin ang Flame Devil Overlord na ito sa lupa at tapusin ito gamit ang Skyfrost Fist. Gumawa ng plano si Yezuan sa kanyang isipan. Sana lang ay walang mangiistorbo sa kanya sa ganitong oras. Kung hindi, ito ay magiging mahirap. Maaari itong palitan ng mababang grade Heavenly Flame Lantern. Ang Heavenly Flame Lantern ay maaaring gamitin upang mangolekta ng Heavenly Flame na mas mababa sa 80 ang rango. Ang Eternal Earth Core Flame na ito ay nireranggo ng 73 sa Heavenly Flame ranking, kaya sapat na ito upang makolekta ito. Kahit na may ibang dumating at pumatay sa Flame Devil Sovereign na ito, malamang na hindi nila makukuha ang Eternal Earth Core Flame. Napaisip si Yezuan habang inaakit niya ang atensyon ng Flame Devil Sovereign. Bagamat siya lang ang nabubuhay dito, kailangan pa rin niyang magplano muna. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang iba. Gayunpaman, ang kanyang inaalala ay dumating kaagad nang maisip niya ito. Dalawang figure ang lumipad mula sa abot tanaw. Ang kanilang bilis ay nalampasan na ni Yezuan. Ikawalong antas ng Fragmentation Realm. Nanginginig ang anyo ni Yezuan habang nagmumura sa kanyang puso. Nangyari talaga ang kinatatakutan niya. Iniisip lang niya kung may darating na mga eksperto sa Fragmentation Realm sa ikawalong antas upang agawin ang Flame Devil Sovereign. Ngayon, dumating talaga sila. Bukod dito, dalawa sila. Dalawang eksperto sa Fragmentation Realm sa ikawalong antas. Mukhang galing sila sa Million Treasure City. Tumingin si Yezuan. Mayroong dalawang pangunahing puwersa sa Million Treasure Alliance. Ang isa ay Million Treasure City, at ang isa ay tinatawag na Treasure Seeking Sect. Sinasabi na ang dalawang puwersang ito ay may tig-siyam na antas na dalubhasa sa Fragmentation Realm. At ang mga eksperto sa Fragmentation Realm sa ikawalong antas ay halos ang nangungunang pag-iral sa dalawang puwersang ito. Hindi inaasahan ni Yezuan na darating sila ng ganoon kabilis. Ang dalawang mapuputing buhok na matandang ito ay medyo magkamukha. Magkapatid daw sila. Sila ang dalawang ninuno ng Million Treasure City ng Bei family, sina Bei Xing at Bei Chang. Kuya, parang may nakikipag-away sa Flame Devil Sovereign. Tumingin si Bei Chang sa malayo at gulat na sabi. Siguro na unang dumating ang mga tao mula sa Treasure Seeking Sect. Kumunat ang noo ni Bei Xing. Hindi pwede, mas malapit ang lugar na ito sa ating Million Treasure City. Agad kaming sumugod pagkatapos matanggap ang ulat, hindi makapaniwalang sabi ni Bei Chang. Tingnan muna natin, kahit anong mangyari, kailangan nating makuha itong Eternal Earth Core Fire, sabi ni Bei Xing sa mahinang boses. Oo, si Itay ay na-stuck sa ikasyam na antas ng Fragmentation Realm sa loob ng 20 taon. Ngayong malapit na ang kanyang wakas, kung matagumpay niyang maisanib ang Eternal Earth Core Fire na ito at makapasok sa Nirvana Realm, mabubuhay siya kahit 100 taon. Sa oras na iyon, magiging mas makapangyarihan ang ating Bei family. Habang nag-uusap ang magkapatid, napalapit sila sa Flame Devil Sovereign. Kasabay nito, nakita rin nila ang taong nakikipaglaban sa Flame Devil Sovereign. Nang maramdaman nila ang aura ng tao, sabay-sabay na nagbago ang mga ekspresyon nila sa hindi makapaniwala. Ang taong ito na nakikipaglaban sa ikawalong antas ng Fragmentation Realm Flame Devil Sovereign ay talagang nasa ikalimang antas lamang ng Fragmentation Realm. Paano kaya ito? Para hindi ma-expose ang kanyang identity, gumamit din siya ng appearance-changing mask para itago ang sarili bilang ibang tao. Sinulyapan niya ang dalawa at sinabi sa paos na boses, anong problema? Ano ang problema? Matapos marinig ito, medyo nagulat sina Bei Xing at Bei Chang. Sir, mukhang mahirap para sa iyo na labanan ang Flame Devil Sovereign na ito ng mag-isa,
sabi ni Bei Chang na may singkit na mga mata. So ano? Tanong ni Ye Zuan bilang ganti. Kami ay sina Bei Chang at Bei Liu mula sa Million Treasure City. Kung makikisa ka sa amin at ibagsak ang Flame Devil Sovereign na ito, ikaw ay gagantimpalaan, sabi ni Bei Chang. Rewarded. Magkano? Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Bei Chang at Bei Xing. Nagtataka sila kung alam ni Ye Zuan ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire. Gayunpaman, kung hindi niya alam, bakit siya nakipag-away sa Flame Devil Sovereign? Hindi ba pwedeng tumalikod na lang siya at umalis? Dahil ba ito sa core of the earth na nasa ikawalong antas ng Fragmentation Realm? Sir, itong Flame Devil Sovereign ay lumitaw sa ating Million Treasure City teritoryo, kaya may obligasyon tayong sirain ito. Kung matutulungan mo kaming patayin ito, ang core of the earth's core ay magiging iyo, sabi ni Bei Xing. Ubod ng lupa. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nag-isip sandali sa kanyang puso. Tila naisip ng dalawa na hindi niya alam ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire. Nagdadalawang isip siya kung papagalitan ba sila pabalik. Kung sinabi niya sa kanila na alam na niya ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire, maaaring mag-ingat sila. Matapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag ilantad ang kanyang sarili. Magiging akin ang core, ngunit makukuha lamang ito pagkatapos patayin ang Flame Devil Sovereign. I'm now risking my life to hold it back. Hindi ba dapat may gawin kayong dalawa? Nang marinig nilang dalawa ang mga salita ni Ye Zuan, nagliwanag ang kanilang mga mata. Kabanata 1340, Big Brother, talagang napigilan ng batang ito ang Fire Devil Monarch. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Baka isa siyang disipulo ng ilang malalaking paksayon, paalala ni Bei Chang. Natural na alam ni Bei Xing ang ibig sabihin ni Bei Chang. Nais ng una na magbigay ng higit pa kay Ye Zuan upang mapalapit sa kanya. Sir, narito ang 50,000 medium-grade fragmentation pills. Kunin mo sila bilang reward mo. Biglang naglabas si Bei Xing ng isang malaking bag mula sa kanyang interspatial ring at ipinadala ito kasama ng kanyang All Creations Force. 50,000 medium-grade fragmentation pills. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. 50,000 medium-grade fragmentation pills ay katumbas ng 5,000,000 low-grade fragmentation pills. Ito ay sapat na para sa isang tao na makapasok sa ikapitong antas. Gayunpaman, hindi ito sapat para kay Ye Zuan na makapasok sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Hindi sapat. Bigyan mo pa ako ng 50,000. Agad na humingi si Ye Zuan ng napakataas na presyo. Ano? Hinala ng magkapatid na nagkamali sila nang narinig. 5,000,000 fragmentation pills para kay Ye Zuan, at talagang gumawa si Ye Zuan ng counter-offer. Hindi ba siya masyadong matako? Kahit 500,000,000 fragmentation pills ay hindi mabibili ang Eternal Earth Core Fire. Ito ay nagkakahalaga ng 5,000,000 fragmentation pills. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Bei Xing at nagtapon ng isa pang 50,000 mid-grade fragmentation pills. 100,000 medium-grade fragmentation pills ay katumbas ng 10,000,000 low-grade fragmentation pills. Ang 10,000,000 shattering pills na ito, bilang gantimpala para sa tulong ni Ye Zuan, ay sapat na upang ipakita ang sinseridad ng 2 taong ito. Gayunpaman, ang mga shattering pills na ito ay namutla kumpara sa Heavenly Flame. Maging ang Thousand Beast Fire, na narank sa ika-100 sa Exotic Fire List, ay nagkakahalaga ng higit sa 500,000,000 fragmentation pills. Kahit na ang pinagsamang kayamanan ng Million Treasure City at Treasure Sikang Sect ay hindi kayang bayaran ng Thousand Beast Fire, lalo pa ang Eternal Earth Core Fire na nasa ika-73 na pwesto. Sige, deal. Napangiti si Ye Zuan. Ang 10,000,000 fragmentation pills na ito ay sapat na para makalusot siya sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Hanggat siya ay nakalusot, magagawa niyang patayin ang Fire Devil Monarch ng mag-isa. Sa oras na iyon, kahit na nakuha ni Bei Xing at Bei Chang ang Eternal Earth Core Fire, magiging kwalipikado siyang agawin ito. Matapos makuha ni Ye Zuan ang 2 bag ng fragmentation pills, agad niyang nilamon ang mga ito at agad na naabot ang tuktok ng 5th stage ng Fragmentation Realm. Lumakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, bago bumagsak ang Flame Devil Monarch, ayaw niyang makapasok sa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm.
Matapos maramdaman ang pagbabago sa aura ni Yezuan, kinilig sina Bei Xing at Bei Chang. Hindi nila napigil ang mapabulala sa kanilang mga puso, ano ba namang lalaki? Tinatago niya talaga ang lakas niya. Si Yezuan ay nakalunok ng malaking halaga ng shattering pills upang madagdagan ang kanyang cultivation. Akala nila ay itinatago niya ang kanyang tunay na lakas, ngunit ngayon ay nabunyag na niya ito. Medyo naubos ko na ang Zinchi ko. Bawat isa sa inyo ay makakatulong sa akin na magtagal. Sabi ni Yezuan sa dalawang magkapatid. Pinapahina nito ang pag-atake. Sabi ni Bei Chang na nakakunot ang noo. Ayos din yan. I'll continue to hold them off. Mabilis mo silang tapusin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Yezuan na huwag ihayag ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang kanyang misyon ay upang maiwasan ang mga pag-atake. Agad na sumama sa labanan ng magkapatid. Ang Eternal Earth Core Fire ay isang magandang bagay. Kahit na ang isang Nirvana Realm Powerhouse ay hindi makakalaban sa pakikipaglaban para dito, lalo pa sila. Alam din ng dalawang magkapatid na kailangan nilang gumamit ng tubig o yelo na katangian ng divine powers para harapin ito. Nagkataon, pareho silang may alam na water pillar divine power na magagamit para harapin ang Flame Devil Monarch. Haligi ng tubig. Haligi ng tubig. Matapos sumama sa labanan ng magkapatid, diretso silang sumalakay. Kahit na ang water pillar divine powers ay mas mababa lamang sa fragmentation divine powers, nagawa nilang magdulot ng malaking pinsala sa Flame Devil Monarch dahil sa kanilang mataas na cultivation level. Sa bawat pagkakataon, ang umaagos na water pillar na namumuo mula sa All Creations Divine Powers ay epektibong makakapagbigay ng matinding suntok sa Flame Devil Monarch. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang apoy ng Flame Devil Monarch ay hamina ng husto. Pangalawa kuya, tapusin na natin ta. Paalala ni Bei Xing sa kanya. Ginamit nila ang geographical na kalamangan upang unang pumunta dito. Hanggat napatay nila ang Flame Devil Monarch, maaari silang umalis kasama ang Eternal Earth Core Fire. Gayunpaman, kung hindi nila tatapusin ang Flame Devil Monarch bago dumating ang mga eksperto ng Treasure Seeking Sect, malamang na kailangan nilang makipaglaban sa mga eksperto ng Treasure Seeking Sect. Sa makatuwid, kailangan nilang tapusin ang labanan ng mabilis. Naiintindihan. Tumango si Bei Chang. Hindi siya mademo sa kanyang true chi habang siya ay baliw na umaatake. Sunod-sunod na binomba ng water pillars ang Flame Devil Monarch na nagdulot ng matinding sakit. Pagkatapos ng dalawang pag-atake, ang puot ng dalawang magkapatid ay mas mataas kaysa kay Yezuan. Hindi maganda, nakatingin sa akin. Nagiba ang ekspresyon ni Bei Chang nang siya ay naging sobrang alerto nang makita niyang lumingon ang Flame Devil Monarch. Siya ang naging target ng kalaban. Nang makita ito, nakahinga rin ng maluwag si Yezuan. Tila hindi na niya kailangan pang mag-tenterhooks para maiwasan ang mga pag-atake. Masyadong mayabang si Bei Chang at naakit ang atensyon ng Flame Devil Monarch. Hindi masisisi sa kanya ang bagay na ito. Bagyo slash. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis ding umatake si Yezuan. Ayaw niyang patayin ang Flame Devil Monarch bago dumating ang pangkat ng Treasure Seeking Sect. Kung nangyari iyon, mas mababa ang tsansa niyang makuha ang Eternal Earth Core Fire. Ang Flame Devil Monarch ay mayroong Eternal Earth Core Fire sa katawan nito, kaya mabilis na gumaling ang mga sugat nito. Gayunpaman, sa ilalim ng mga pag-atake ng tatlo, hindi nito nagawang makabawi sa mga pagkatalo. Wala pang 5 segundo, lumiit ang katawan ng Flame Devil Monarch sa taas na mahigit 30 metro. Tinansya ni Yezuan na sa isa pang 5 segundo, ang Flame Devil Monarch ay papatayin. Kung hindi nahati ang Flame Devil Monarch, maaari itong ituring na umabot na sa ikawalong yugto ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, nahati ito, kaya ang lakas nito ay hamina ng hindi bababa sa 20%. Dahil dito, nasa panganib ito ngayon. Nakita ni Bei Xing at Bei Chang na nanghina ang Flame Devil Monarch at agad na umatake ng buong lakas. Makalipas ang 3 segundo, 20 metro lamang ang taas ng Flame Devil Monarch. Sa sandaling ito, ang lakas ng pag-atake nito ay halos kapareho ng Cyclone Slash ni Yezuan. Tama na, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tahimik na lumapit sa Flame Devil Monarch. Ganon din ang ginawa ng magkapatid. Nang mamatay ang Flame Devil Monarch,
Gusto nilang agawin kaagad ang Eternal Earth Core Fire gamit ang kapangyarihan ng All Creations. Sa oras na iyon, direktang i-drag nila ang Eternal Earth Core Fire pabalik sa Million Treasure City. Gayunpaman, tiyak na hindi nila inaasahan na alam na ni Yezua ng tungkol sa Eternal Earth Core Fire. Sa sandaling ito, ginamit ni Yezua ang Eye of Revelation at natuklasan na may mga taong dumating. Sila ang tatlong 7th Stage Fragmentation Realm martial artists na nakatakas kanina. Hindi maganda. Yan si Feng Chi mula sa Treasure Seeking Sect. Tapusin na natin ta. Sabi ni Bei Xing na may konsensya. Bagamat mas mataas ang kanilang cultivation base kaysa sa Feng Chi, malamang na ipinaalam ni Feng Chi sa mga eksperto ng Treasure Seeking Sect. Sa oras na iyon, maaaring direktang ipaalam ni Feng Chi sa mga eksperto ng Treasure Seeking Sect ang kanilang direksyon, at madali silang mahuli. Kuya, ako na ang bahala sa kanila, sabi ni Bei Chang sa mahinang boses. Sinadya niyang patayin sina Feng Chi at Tuo Baye.